Alright guys, good morning. So ito, iikot-ikot natin tong si sniper natin. So i-update ko na rin kayo ano yung mga progress dito sa rebuild natin sa sniper. So sa nauna nating video, yun nga, restoration, engine, and ibang mga parts na kailangan palitan dito para magamit natin. And yung sa sumunod na video, yung continuation naman, mga accessories na kailangan din nating palitan. And ngayon naman, share ko naman sa inyo ano yung mga napansin ko after ma-rebuild yung makina and ma-install yung ibang items natin. Teka lang, nakakalas yung side mirror natin So unahin ko na rin to. Medyo may problem dito sa slot ng ano natin, hindi masyadong na-install ng maayos kasi hindi nagmamatch yung tornilyo. So maintain lang tayo ng 4,000, 5,000 RPM ayoko mo nang biritin ng todo kasi naka-break in pa tayo, baka mamaya madali piston natin So ayun na nga, umpisaan ko na sa makina guys. So yun nga, na-discuss ko na sa nakarang video, naka 59mm tayo na ceramic. Tapos so kailangan natin dalhin siguro to sa gusto ko ipa-consult sa engine builder talaga para malaman natin ano pa yung mga kailangan nating palitan, i-upgrade para mag-match dito sa 59mm natin na piston na black set. Kasi may mga nakikita akong reviews, mga feedback doon sa mga nakaganito na 59. So hindi naman siya kailangan na tawag dito, may kailangan kasi tayo i-tune dito kasi baka umusok yung ano natin, engine natin. So kailangan nating ipa-tune talaga sa engine builder, mapa-tune yung ECU. Actually bumili na rin ako ng racing ECU, yung Eraser Mini. Tapos tatapusin ko lang yung break-in nito, then dadalhin natin sa builder para mapasabay na rin yung tono ng ECU natin. So tingin ko, base sa mga nakikita ko, kailangan natin magpalit ng valve spring, or siguro kailangan din nating ng injector or something, mag-upgrade. Pero depende sa magiging recommendation ng engine builder. So ito, iniikot-ikot ko lang to si sniper para at least ma-break in natin ng maayos. So until 500 kilometers yan, pwede na natin dalhin. So alalay lang talaga ako sa takbo nito kasi medyo di ako kampante do sa unang mekaniko na gumawa ng makina And minsan medyo alam mo yung delay yung response ng throttle. Minsan jerky, minsan nag-i-stall ako, namamatayan. So di ko alam anong problem Pati front shocks natin and ito pala yung natin, front shocks, yung front natin, yung handling nitong motor medyo may problema, hindi siya ganun ka stable. So di ko alam kung ang problema is sa tipos, sa front shock, or yung dito sa steering bearing. Pero pinalitan na rin kasi to nung pina-rebuild natin yung makina, pinasabay ko na. Pinalitan na nila yung steering bearing nito. So dapat okay na, kasi nga nasemplang to bago ko makuha last year. So baka ako may sablay sa bearing, kailangan palitan, kaya pinasabay ko na. Kaso ito, pag binabanking mo siya or may kabig siya kaliwat kanan. So di ko talaga alam ano yung problem, kaya ipapatono din natin yan, papa-inspect din natin yung susunod. Unahin lang natin ano yung mga kailangang unahin. Tapos ipapatono ko rin yung sa rear shock. Although natono ko naman siya, pero di ko makuha yung tamang yung tamang timpla. So ang odo na pala nito is dito sa odometer ko is 41286. Nung nagawa kasi itong makina, ang odo nito is 41227. So mostly mga nasa 30 kilometers na siguro tinakbo nito.
simula nung na-rebuild yung makina. So kailangan lang natin tong itakbo ng itakbo, ikot-ikot lang natin dito sa malapit para sa tamang engine brake. And ano pa ba? Ang plano kasi natin dito guys, plano ko, gagawin ko sana ng GP style na setup itong sniper natin, GP style, or gawin natin big bike concept. Pero depende sa budget eh. Medyo madugo kasi yung big bike concept. So ayan oh, pagka bumabanking ako, may kontra siya eh. May kontra siya eh. So hindi ko alam saan ang problem eh. Ang sinabi kasi sa akin ng mekaniko nung pinalitan yung steering cone nito, yung steering bearing, maluwag na daw yung salpakan ng bearing nung sa chassis. Siguro yung mga nakaraan, mga nag-install, pinapalo lang kasi. So baka dahil doon. Teka, tanong natin dito sa machine shop, baka bukas ba tong machine shop? Okay, so nagtanong tayo dito sa isang machine shop na malapit kasi naku, alanganin pwesto natin. Nagtanong tayo dito sa machine shop na malapit kasi yung swing arm natin nag-stack up. So hindi ko matanggal yung ehe. So gagawin natin, papa-machine shop natin, kasi tatanggalin ko na rin naman yung ehe, pati yung swing arm, papalitan natin ng bago, yung reserva natin dun para mapalitan. Hindi kasi kaya ng tools ko eh. Ay, sakto naman yung ko. Hindi kasi kaya ng tools ko. So doon natin ipapagawa. So yun din yung isang problema ko. So yung akala kong simpleng rebuild lang, ang dami palang kailangan palitan. Hassle, di ba? And papalitan ko rin pala yung brake hose natin, tsaka tank fluid sa likod. Dito sa harap natin, napalitan ko na tong brake system natin, yung front. Napalitan ko na yung calipers, itong brake master sa harap. Na-bleed na rin natin, pero i-bleed ko pa ulit kasi parang nahihinaan pa ako sa preno sa harap. Ang problema kasi dito, yung stock na brake master natin sira na. Nag-loose thread na rin yung sa cap. Tapos parang may tama na rin yung mga brake fluid hose natin sa harap, kaya kailangan na rin palitan. And so far so good. Sana wag mo naman ako itirik, sniper. Pauwiin mo muna ako. So yan yung mga tingin kong kailangan nating gawin dito sa Sniper 150 natin. Gusto ko lang talaga ma-restore yung dating handling niya, dating power niya. And yun nga, actually may konting upgrade na tayo sa engine. So plano ko baka i-match na natin. Baka magpalit tayo mag-increase tayo ng throttle body, ng injector. Yun nga, nabanggit ko kanina, kailangan nating magpalit yata ng valve spring. Medyo match talaga sa kanya. So yun ang mga kailangan natin palitan. Mga ilaw natin, aux light pala, maglalagay din tayo. Extra aux light kasi napakahina ng na ito, stock. Mahirapan tayong magbiyahe. Then ito, mga ibang parts ng fairing, ito, palitan na rin to. Bali na yung mga clip sa loob, pati itong sa body, inner fairing, pati yung sa side. Then sunod natin yung tires. Ayun na nga, so yun yung mga papalitan natin dito sa sniper natin, yung mga susunod nating installation, DIY, upgrades, para at least talagang mabiyahin na natin siya ng malayo. Ang setup na papagawa ko sa makina nito is gagawin ko super stock, pan-touring. Para alam nyo yun, para goods tayo sa long ride. Alam nyo naman, mahilig tayo mag long ride eh. Ay, nakakainis yung side mirror ko, lumuluwag. Ayan pag bumabanking talaga siya, may may kabig eh, kaya di ko siya maibanking ng maayos. So far yan guys, lang muna yung update ko sa sniper natin. And then i-update ko ulit kayo sa mga susunod na vlogs tungkol sa progress natin nito. And kung umabot ka sa part na to, thank you for watching, thank you for supporting. And
See you sa mga susunod na vlogs. And as always, ride safe, enjoy, and God bless. See you.